Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban nito sa China dahil sa nakikita din ng ibang mga bansa ang mga iligal na ikinikilos ng China sa South China Sea. Maraming mga bansa ang nagbigay ng simpatya sa ating panig upang tutulan ang ginagawang tila pangharas at pambubuli ng China sa sarili nating teritoryo na kanilang inaangkin. Kaya naman tampok sa ating video ngayon ay ang mga bansang nasa ating panig at nakasisigurong kakampi natin laban sa China. Halina't atin silang kilalanin. Una yung bansang Estados Unidos. Halos alam naman ng marami at mahahalata din na ang bansang Estados Unidos at Pilipinas ay may malapit na ugnayan. Mas pinatibay pa ang alyansa ng dalawang bansang ito nang dahil sa mga nangyari noong unang panahon na kung saan tayo ay napasailalim sa pamahalang Amerikano. Ang Amerika at Pilipinas ay kasalukuyan ding pinaiiral ang kanilang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noon pang taong 1951. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Minsan nang pinaalis sa mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, subalit dahil sa marami ng nagdaang administrasyon, tila nagbukas na naman ang pinto para sa kanila upang magpaabot sa atin ng tulong. Sa ngayon ay muli na naman silang nakapagpapatayo ng mga base militar sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas ay nasa ilalim pa din ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng EDCA noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na Cope Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay kabilang na ang F-22 Raptor ng US Air Force. Sa mga lumabas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China. Partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Pangalawa ay ang Australia, kapwa nakalatag sa heograpikal, ekonomiko at kultural na aspekto ng Asia-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagamat kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sa pulpa noong ikalawang digmaang pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungo Australia sina Pangulong Manuel L. Quezon at buong pamilya noong 19 ng Pebrero 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong kaganapan at alaala lamang nakapako ang ating kamalayan sa tuwing ginugunita natin ang relasyon ng dalawang bansa. Marami pang hindi nabubuksan at nabibigyan ng pansin sa kanilang pinag-isang kasaysayan at direktang ugnayan sa kadahilan ng hindi ito napaglalaanan ng tuon at pagpapahalaga. Lalong lumalim at lumawak ang relasyon ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas noong ika-8 ng Setyembre ng nakaraang taon. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, muling tiniyak ng Australia ang suporta nito sa claim ng Pilipinas sa mga teritoryo sa South China Sea. Pangatlo ay ang The Netherlands. Ang relasyon sa ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at ng The Netherlands ay maaaring mahihinuha pa noong mga late 19th century kung saan pinayagan ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga Dutch East Indies at ng Pilipinas at sa ngayon, marami sa mga malalaking investors sa Pilipinas tulad ng Shell, Philips, Unilever at kung ano-ano pa na mula sa The Netherlands ay patuloy na namamayagpag sa ating bansa.
Ang RCBC na kilalang bangko sa Pilipinas ay may mga opisina na din na nag-ooperate sa The Netherlands. Ang total trade sa pagitan ng Pilipinas at The Netherlands ay humigit kumulang $2.4 billion. Isa ding Pinoy na scientist sa The Netherlands ang pinarangalan dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa sektor ng agrikultura sa naturang bansa. Dahil sa kanya, ang Pilipinas at The Netherlands ay nagkaroon ng mahigpit na ugnayan pagdating sa agri-food sector. Pangapat ay ang Indonesia. Ang Pilipinas at Indonesia ay pawang mga founder ng ASEAN. Ang Indonesia at Pilipinas ay parehong may napakaraming mga isla at dialekto. Maraming pagkakahawig ang Pilipinas at Indonesia hindi lamang sa politika, kundi maging sa kasaysayan. Idagdag pa rito na ang Pilipinas at Indonesia ay parehong miyembro at sumusuporta sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na itinatag para sa pagsulong ng ekonomiya at matatag na ugnayang politikal sa ating rehiyon. Ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ay magiging kapaki-pakinabang sa atin kabilang narito ang pagsasagawa ng matagumpay na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng administrasyon at ng MILF. Ang Indonesia ay namumuno sa isang komite ng Organization of Islamic Conference, isang grupo ng mga bansang Muslim na sumusuporta sa usapang pangkapayapaan. Panglima ay ang South Korea. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay nagsimula noon pang-3 ng Marso 1949 kung saan ang Pilipinas ay naging panglimang bansa sa nagpakita ng diplomatic recognition sa Republic of South Korea. Mas tumibay pa ang relasyong ito nang magpadala ang Pilipinas ng mga tropa nito sa South Korea upang tulungan ito noong World War II. Maraming mga military equipment at armas ang idinonate ng South Korea sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Panganim ay ang Vietnam. Sa ginawang pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam ay nagkaroon ng isang security agreement sa pagitan natin at ng Vietnam na may kaugnayan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan na ito, magkatuwang nalalabanan ng Pilipinas at Vietnam ang China sa kanilang ginagawang pambubuli sa South China Sea. Magiging magkatuwang ang Philippine Coast Guard at Coast Guard ng Vietnam sa pagdepensa natin laban sa China sa pinag-aagawan pa ding teritoryo sa South China Sea. Mula sa mga drills and trainings ay sabay na gagawin ng Pilipinas at Vietnam na sa kalaunan ay pareho din silang magsasagawa ng mga pagpapatrolya sa South China Sea. Matatandaan na ang Vietnam ay isa din sa mga bansang nakikipag-away sa China dahil sa teritoryo nila na inaangkin din ng bansa. Isang bansang Vietnam sa nakikipag-away din pagdating sa teritoryo at kanilang nasasakupan sa West Philippine Sea. Ang South China Sea kasi ay may tuturing na lifeline ng Vietnam. Maraming mga digmaan ang pinagdaanan sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala dahil sa nasabing lugar. Pangpito ay ang bansang Japan. Mas matatag ang ugnayan ngayon ng Pilipinas at ng Japan. Ito ang binigyang diin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang talumpati sa isang special joint session ng 19th Congress noong nakaraang taon. Si Prime Minister Kishida ang kauna-unahang Japanese Premier na nagbigay ng policy speech sa special joint session ng Kamara at Senado ng Pilipinas. Ayon sa kanya, naabot na ng relasyon ng Japan at Pilipinas ang yugto na kung saan naging mas matibay pa ito kaysa noon. Nasa 67 taon na mula nang maitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Japan. Hanggang March 2024 naman, nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Tokyo para sa Manila. Ang Japan ang pinakamalaking donor ng Pilipinas at isa rin sa largest investor sa bansa. Isinusulong ni Prime Minister Kishida ang isang free and open Indo-Pacific. Kakaibat nito ang pagtatanggol sa kalayaan at rule of law. Nais nilang pangunahan ang pagkakaisa ng bawat bansa sa halip na nagsasarili ang mga ito at ang ilan ay nauwi pa sa komprontasyon at awayan. Bahagi nito ang pagtulong ng Japan na mapataas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito. Kaya na lamang na pagkakaloob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard. Bukod pa ito sa coastal surveillance radar na ibinigay ng bansang Japan sa Philippine Navy. Pangwalo ay ang Spain. Mula nang sakupin tayo ng Espanyol, mahigit sa 300 taon nang nakakaraan, patuloy pa din ang ating strong diplomatic ties sa kanila hanggang sa ngayon. Nangangahulugan ito na nasa panig natin ang Espanya at handa tayong suportahan sa anumang laban. Bukod sa mga embahada sa kani-kaniyang bansa, alam mo ba na maaari tayong maging Spanish citizen sa loob lamang ng 2 taong paninirahan sa bansang Spain? Ang mga Pinoy na nag-migrate sa Spain ay maaaring magkaroon ng dual citizenship. Ito ay ayon na rin sa basbas ng Republic Act 9225. Ang mga government documents at ID tulad ng driver's license ay maaaring ibigay ng gobyerno ng Espanya sa isang Pinoy sa pamamagitan lamang ng pag-convert ng Philippine documents sa Spanish.
Formal tayong nagkaroon ng relasyong diplomatiko sa Espanya noong 27 ng Setyembre 1947 at mas lalo pa itong napagtibay noong 3 ng Pebrero 2003 nang lagda ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9187 na nagdedeklara na sa bawat ika-30 ng Hunyo taon-taon ay pagdiriwang ng ating bansa ang Philippine-Spanish Friendship Day. Sa katunayan, sa patuloy na tila pakikipagkompetensya ng China sa West Philippine Sea, ang Navancia na isang kumpanyang pag-aari ng Espanya na kilalang matagal nang gumagawa ng iba't ibang uri ng sasakyang pangdigma sa naturang bansa ay nagsumiti ng offer na nagkakahalaga ng $1.7 billion sa Philippine Navy upang palakasin ang ating submarine force. Ayon kay Guillermo Zamaripa, ang Key Account Commercial Manager for Asia of the Commercial and Business Development Division ng Navancia, magpapadala sila sa Pilipinas ng dalawang latest S-80 Isaac Peral class submarines na may kasunod na pagsasanay o training para sa crew at staff ng Philippine Navy. Kasama na din dito ang submarine operation and maintenance upang suportahan ang Pilipinas sa ambisyon nito ng mas malakas na depensang pangdagat. Pangsiyamayang bansang Israel. Ang Israel ay kasalukuyang humaharap ngayon sa isang digmaan laban sa Hamas na nagsimula pa noong nakaraang taon. Kung masyado silang abala sa kanilang sariling laban, paano nga ba nila tayo matutulungan laban sa mga bullying bansa tulad ng China kung sakaling mas lumala pa ang kaguluhan? Dahil sa ang Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asya na bumoto noon para sa kalayaan ng Israel at magsarili bilang isang bansa, tanging Pilipinas lamang din ang nag-iisang bansa sa Asya na hindi na kailangang kumuha ng visa upang makapasok sa Israel. Ito umano ay bilang ganti ng Israel sa naging tulong ng ating bansa noong panahon ng kailangan nila ng suporta. Kung hindi man direktang makisama ang bansang Israel sa away sa pagitan ng China at Pilipinas, may ibang paraan silang maaaring gawin upang tulungan ang ating bansa. Tulad na lamang ng pagbibigay sa atin ng diplomatic support, intelligence sharing, pagbibigay ng mga armas at kagamitang pangdigma. Ang Israel kasi ay katulong din ng Pilipinas sa pagpapamodernisa nito ng ating hukbong sandatahang lakas. Malaki ang tsansa na tulungan ng Israel ang Pilipinas kontra sa China, subalit hahanap sila ng paraan na kung saan hindi maapektuhan ng malala ang kanilang mismong ekonomiya. Simula noong 2013 ang proyektong Horizon sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kung saan susuplayan ng Israel ng armas ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Taong 2018 hanggang 2022, ipinatupad naman ang Horizon 2 at simula 2023 hanggang 2028 sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ipinapatupad ang Horizon 3. Sa proyektong Horizons, sinusuplayan ng Israeli Defense Contractors ang AFP ng patrol boats, long-range patrol planes, fast-attack interdiction missile vessels, at iba pang gamit at armas pangdigma. Nitong Hulyo, nanalo ang Elbit Systems ng Israel ng $114 million kontrata para mag-supply ng dalawang long-range patrol planes sa Pilipinas. Noong isang taon, nag-deliver din ng Elbit ng 20 Land Sabra Ascod Track Light Tanks sa Philippine Army. Handa ang Israel na suportahan tayo hindi na lamang sa ekonomiya, kundi upang mas palakasin pa ang ating puwersang militar. Tiyak na mas pipiliin tayo ng Israel kumpara sa China kung magkaroon man ng kaguluhan. Ayon sa mga eksperto, ang relasyon ng Pilipinas at Israel ay maaari pang mas gumanda sa mga susunod na taon, tulad na lamang sa teknolohiya na maaaring pagsaluhan ng dalawang bansa upang mas paunlarin pa ang kani-kanilang mga kagamitan.